Good day sa lahat. Marami tayong iba't ibang klase na pressure washer dito na makikita nyo. Iba't ibang klaseng pressure washer na iba't ibang klaseng kwento. Ito yung pinakauna ko na pressure washer. Bakit to nasira? Nasira ito dahil nag-overheat. Marami kasi akong cleaning na aircon eh. Ito, nasira to dahil sa katagalan ng paggamit at hindi siya brushless. Kasi may carbon brush to eh. So, sa katagalan, nasira siya kasi nga nasira yung armature niya. Yung kalawa ko na binili, ito. Ako sa inyo, ito. Nasira yan, yung gilid na to dito. Nasira to dahil sa walang masyadong maintenance katulad ng paglinis ng sabihin natin sa pump. Sira to guys. Ito yung sira na to. Ay, mahina niya yung pump pero umaandar pa rin siya pero mahina na. So, wala pa rin kwenta. Bakit? Hindi ko naman talaga magagamit to sa paglinis ng aircon. Mahina yung bugan niya. At bukod sa mahina ang bugan niya, ay magka-problema ako kasi nga hindi masyado malinis yung aircon. At hindi rin kung maglilinis ako dito na banda, mahirap. Mahirap talaga guys kung maglinis ako na mahina yung pump. Pakita ko sa inyo yung isa. At may pakita din ako sa inyo. Yung mga video ko kung i-review nyo, yung hindi proper na pagtanggal sa pressure hose, ito yung mangyayari. Masisira yung thread niya dito sa loob dito sa pressure hose. Yan na nga ang dahilan bakit dito sira din. Yun nga ang dahilan na nilagyan ko na lang ng sabihin natin pampadikit. Pero yun nga lang, sira na talaga. Kung susumahin. Wala na eh. Hindi na to magagamit. Ito yung mga una ko na pressure washer. Ito at ito. Yun ang una kong mga pressure washer na nabili ko at nagamit. At yung isa naman, itong pressure washer na to na naka-skeleton. Ito yung pressure washer na nawala ng oil. Nasunog yung motor dahil nawalan yung oil. Maitim lang yung oil niya. At dahil maitim na yung oil niya, naapektuhan yung motor kasi tumatagos na yung tubig niya doon sa loob sa kanyang winding. Yun, umusok, nasira. Yun nga lang, napilitan ako bumili ng bago. Hindi na madala ng ayos or repair. Kahit anumang gawa ay wala pa rin kwenta. So, ito naman guys, ang sira naman nito guys na pressure washer is, hindi naman ito yung sira. Ang sira naman nito is ito. Kasi ito is, hindi na siya smooth at kinakalawang na yung spring niya dito sa pressure gun. Bakit kinakalawang? Hinahayaan ko kasi naka-stack yung tubig dito. Dito na banda dito. At hindi ko tinatanggal para at least direkta gamit. Pero ang problema nga lang, pagdating sa maintenance, bakit ba problema pagdating sa maintenance? Pag hindi mo siya tinatanggal, dito na banda, hindi mo rin niya matatanggal. Bakit? Kinakalawang eh. Bukod sa kinakalawang, didikit yung umi dito. Yung sabihin natin yung algae, lumot. Kasi nga, nakabara yung tubig dito na banda, dito, patungo dito, may algae. At prone siya sa kalawang. Hindi naman yung copper or brass kakalawangin, yung spring talaga kakalawangin siya guys dahil sa katagalan siya nakapundo yung tubig at bukod doon nakapundo siya sa tubig. Problema din kapag di mo siya ginagamit ng matagal na panahon at may tubig dito, may kalawang at bukod doon may lumot. Bukod sa may lumot, pag ginamit mo siya, masisira yung pump kasi lahat ng naka-imbak dito na sabihin natin yung lumot, pag ginamitan mo ng pressure, may hangin, may tubig, di ba?
dadaan dito sa pump. Pakita ko sa inyo. Dadaan dito sa pump. At dito na pump, masisira. Masisira siya guys. Kasi nga, doon nababara sa pump. At bukod doon, yung pressure niya tataas. Bakit pa? Yung butas niya, ganito ang butas niya, ganito. Liliit. Liliit ang butas niya dahil sa mga residue na mga, sabihin natin, lumot na galing dito na di mo nilinisan yung pressure hose. Yun nga ang dahilan. Kapag gumamit kayo ng pressure washer, dapat tanggalin mo yung lahat ng tubig na nakaimbak dito para hindi makalawang at bukod doon, hindi magmula ng, sabihin natin, lumot. Nasisira yung pump. Kung sakali man na may tubig o di man dito, kakalawangin yung spring dito sa pressure gun o di kaya dito sa bandang dito sa pump. May 3 spring yan guys. Dito, dito. Pag tinatanggal mo gamit yung allen wrench. Pag tinanggal mo ito guys, may 3 spring na gumaganap na para at least makapump siya at makasirculate ng tubig at maka-spray siya. Yun ang gamit ng spring na yun. At kapag kinakalawang na siya guys, mahina na yung buga. Yun, ito yung dahilan. Yung isa na to guys, malakas yung motor kapag hindi mo ginagamitan ng pressure hose. Pero, itong ilaw na to, nasisira ito guys kasi tingin ko, nakita ko kasi sa loob na yung spring niya, kinakalawang yung 3 spring na yun. So, yun ang dahilan na mahina na yung buga ng tubig. Mahina na yung spring niya. Ito naman, dalawa yung sira nito. Ito, isa lang, yung gun lang. In-order ko lang yun sa Shopee muna. Magamit to. Pero ito, okay pa to. Goods pa to. Yun, goods pa ito. Ito na pressure washer, goods pa. Ito, sira na talaga. At lipat tayo sa isa. Ito, ang sira nito, hindi naman sira talaga. Yung motor niya, okay lang naman. Pagdating sa actuator, doon ang sira. Kasi nga, pag tinira mo siya, or sabihin natin, pag ginamitan mo talaga ng, sabihin natin, kita ko sa inyo. Ito, bakit nilagyan ko na lang ng, sabihin natin, tali? Bakit? Kasi ito, matigas na to. Kinakalawang na yung spring niya at yung motor niya doon sa pump niya. Kinakalawang na. So, hindi na gumagana yung stop on, hindi na siya gumagana. Yun nga dahil na ginamitan ko ng wire para at least mahigpit siya at nakatali. Yun nga ang dahilan bakit ginaganyan ko. At bukod doon, pag ito ang ginagamit nyo sa araw-araw, masisira talaga ito. Kasing katulad lang nito, dito. Kasi ito, brush, mayroon itong carbon brush. Yung dalawan to, may carbon brush. At kapag pag matagal na siya sa ginagamit, masisira talaga yung carbon brush. Sabihin natin na maubos yung carbon brush sa katagalan na gamit. At hindi ito pwede, yung dalawa nito, dito pwede gamitin mo sa 24 hours na trabaho. Bakit ba? Nasisira talaga ito kapag katagalan kasi nga wala siyang, sabihin natin na mag-stop siya o sabihin natin na yung pag mainit na siya, mag-i-stop siya automatic o shut off or may sabihin natin relay. Wala siyang thermal induction. Pag mainit niya siya, hindi siya mag-i-stop. Yun. At may sasabihin pa ako na importante. Kapag gumamit kayo ng pressure washer, huwag kayong gagamit ng sabon at ilalagay sa tubig at ipapump nyo gamit yung pressure washer. Ikis yun guys, di yun pwede. Ito yung yellow na ito ang dahilan bakit nasira kasi yung pump niya kinakalawang dahil sa sabon niya tapos naimbak yung tubig doon at may bula. Mahirap yun pag ganoon.
Huwag niyong gamitin yung pressure washer pag ganoon. Nahihirapan kayo. Ito, okay lang to gamitin. Malakas naman to. Problema nga lang is hindi siya magtatagal. At kung malabis ang paggamit ko nito na pressure washer, baka darating yung panahon, ang mangyari din nito. Lagi niyong tandaan, oo, pag gumamit kayo nito, hindi ito pang matagalan na paggamit. Kasi pag matagal ang paggamit nito, ay masisira talaga. At hindi na siya magagamit. Ito, magagamit lang ito, siguro once a week, ganoon lang, or sa isang araw, kaisa lang, para at least yung motor niya ay hindi talaga masisira at yung carbon rust ay hindi basta-basta siya ma-replace agad. Yun lang ang pinaka-importanting tandaan. So, pag may ganito kayong pressure washer, hindi gaano gagamitin. Kapag ang ganito na pressure washer ang gamit nyo, okay, kahit 24 hours pa, bakit? Ang kaibahan lang sa 5 mga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa 6 na pressure washer, ang kaibahan lang guys, ito, upgraded na ito compare sa iba. Bakit? May gauge na to. Yung iba nito, walang gauge. At bukod doon, may overload protection, may thermal induction. Yun ang maganda dito na pressure washer guys. At pagdating naman sa pang-spray, malakas to. Kahit mali, yung minimum lang yung pagka-piit mo dito sa kanyang nozzle, malakas compare mo itong maliit. Ito maliit. Pero ang kaibahan lang nito, matagal ko na itong ginagamit. Ayos itong gagamitin guys, itong maliit na to, halis katulad na ito, at ito. Ang kaibahan lang guys, kasi bakit nasira to? Yung isa na to, yung white, bakit nasira? Kita ko sa inyo. Bakit to nasira? Kasi nga, hindi ko na maintenance, tapos pag after na ginamit ko, hindi ko ino-off. Dapat mong i-off kasi nga, kapag umaandar siya, nag-create kasi siya ng friction. At doon yung tatagas yung, sabihin natin yung tubig. Kasi nga, itong pressure washer guys, is aluminum kasi yung casting niya aluminum. Laging yung tandaan. Mahirap man, pero intindihan lahat. Pero ito yung pinaka the best na marirecommend ko sa inyo kung bibili kayo ng pressure washer. Kasi sa dami ng pressure washer na nasubukan ko, halos lahat ng pressure washer na nasubukan ko, ito yung pinaka the best na pressure washer na ma-recommend ko sa inyo. Ibibigay ko sa inyo yung link saan ko to nabibili. Kasi yung iba na pressure washer, nagamit ko na. At may mga bad comments ako sa mga ganito na pressure washer. At mga experience ko sa bawat pressure washer na subukan ko. Siguro nakikita nyo na ito sa Shopee. Pero itong video na ito ay makatulong ito sa inyo sa pagbili ng pressure washer, sa pagpili ng pressure washer. At itong video na ito ay pwede mo ito i-review kung gusto mo matuto at lumawak ang kalaman nyo pagdating sa pressure washer. Kasi itong pressure washer na to guys ay ginagamit ko to sa buong buhay ko dahil naglilinis ako ng aircon, gumagawa ng mga gawaing pangbahay. Yun, nag-i-spray ng mga kalawang or sabihin natin lumot. Ito ang mga ginagawa ko. Bakit marami akong pressure washer? So sa mga interesado dyan at nagustuhan yung video ko, paki-subscribe sa channel ko at click yung notification bell para sa lahat ng video ko at ma-update kayo palagi. Yun lang guys. Maraming salamat sa mga nanonood. Sana may natutunan kayo at intindihan. Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. See you to the next video.